dyan. Ang pagkaganda naman ng pagkagawa para walang tumulong doon sa botanting yun na mag-file ng disqualification. Goodbyes are not forever. Pagkukunwari ng dating gobernador ng Cebu City ay bistado po kay Atty. Topacio. Dahil itong si Gwen Garcia na sinasabi niya sa kanyang mga supporters na tanggap niya na daw po ang kanyang pagkatalo at yun nga, no? Nagligpit na po sila, naglinis na po sila, kumbaga na-clear na po yung opisina po ng gobernador sa Kapitolyo ng Cebu City. Abay mga kababayan po natin, yung sekreto ni Gwen Garcia ay gumamit ng ibang tao para mag-file ng disqualification laban po sa nanalong gobernador na si Pam Barry-Quatro. Ngunit ayon po sa abogado po ni Pam Barry-Quatro na si Atty. Topacio, alam niya kung sino po yung nasa likod nito. Anyway, pakinggan muna natin mga kababayan itong si Gwen Garcia. The journey that I started coming back as governor last 2019. Matindi dito, no? Ito kasing babaeng ito, mga kababayan po natin, no? Masyadong manggagamit. Na inakala niya siguro na yung pagkakampi niya dito kay BBM dahil wala na sa posisyon si President Duterte at pag badi-batikos niya na po kay BP Sara and kay President Duterte, akala niya siguro magdadala sa kanyang pagkapanalo. Akala niya siguro, no, ang taga Cebu ay susunod dito kay Marcos Sr. Ang Cebu po is Duterte country pa rin niya. Kaya talagang hindi po siya umubra dito. At kung titingnan po natin mga kababayan, itong si Pam Barry-Quatro ay baguhan lang. Kumpara po sa napakalaking pamilya, napakalakas na po yung political power kumbaga ng mga Garcia dito po sa Cebu City. Pero nilampaso po siya dahil po sa pag-endorso ni President Duterte at Vice President Sara kay Pam Barry-Quatro, no? So, ano niya kasi, parang minaliit niya po yung kapangyarihan or pagsuporta ng mga Cebuanos sa mga Duterte. Okay, so tuloy natin ito mga kabayan natin. More or less, July the 1st. Di man kayo ko ato-atat-atat ng mga gobernador tayo. And so, that is the reason why, as I will forever remember who are present tonight, rest assured, your memory will be etched forever Drama pa ino. in the heart of Gwen Garcia, a thankful Gwen Garcia, that your colors continue to shine bright regardless of time or circumstance. Daghang kaayong salamat kanina tonight. To be said that the greatest of virtues is gratitude. It defines our humanity, and the lack thereof perhaps defines also the person's closer kinship with animals or beasts. And that is medyo brain of mine for myself, and start thinking and feeling for myself. It's a strange notion. I shall have to get used to it. Goodbyes are not forever. Goodbye. Goodbyes are not the end. It simply means I'll be missing you until we meet again. Pero ang sabi dyan ng mga taga Cebu, hindi ka namin mamimiss. Gwen Garcia, no? And alam mo yung sinasabi niyang goodbye mga kababayan po natin. Kasi umaasa pa ito na mapadisqualify niya itong si Gwen Garcia. Kaya parang yung mga habilin niya ba na babalik pa ako, parang yun ang gusto niyang sabihin eh. Pero syempre mga kababayan po natin, ang talo is talo, dapat tanggapin niya na. Lalong-lalo na, hindi naman pwedeng magkaroon ng dayan dahil siya po yung may hawak sa pwesto, ha? No, siya yung may control ng lahat. Tapos sabihin, naya siya ni Pam Barry-Quatro, si Pam na, kumbaga, baguhan lang, no? Wala namang connection. Siya, nasa kanya lahat ng connection. Baliktad yung nangyari po, mga kabayan. Dahil sa lakas at dami po
ng taong sumuporta kay Pambari 4, hindi talaga umubra yung kanyang candidacy. So let me end tonight by saying, remember, goodbyes are not forever. Bye-bye. Goodbyes are not the end. It simply means I'll be missing you until we meet again. And Itong pag-goodbye niya mga kababayan po natin ha. Kala niya siguro hindi alam po ni Atty. Topacio yung kanyang masamang plano dito mga kababayan po natin sa nanalong gobernador po na si Pambari 4. Ito pakinggan natin at panoorin natin. Kasi mukhang nagkaroon sila ng mga sabatan sa umilik eh. At yung ginawa din po kay Joey Oy, di ba, ng Manila, dahil gusto nilang ay mapaupo itong si Bini Abante at si Bini Abante hindi rin matanggap. No? At marami pa no, na ginagawa itong si Gwen Garcia. Itong manual counting, ayaw din gawin ni George Erwin Garcia kasi takot din po siya. Dahil mabibisto sila dito at talagang nagkaroon ng bayan sa pamagitan nitong Mero Machine. Kaya duda din po no, itong si Atty. Topacio. Kaya palagay ko lang ha, itong plano po ni Gwen Garcia para kay Pambari 4 ay talagang pinaghahandaan at talagang bumuo po ng magandang defense dito po si Atty. Topacio para malabanan ito. Kasi delikado po, kontrolado nila ngayon pati kumilik, no? So ito panoorin natin at pakinggan mga kababayan. I mean, di ba? Hindi naman tayo pinanganak kahapon. Tama. Alam natin kung sino nag-udyok dyan. Ang pakaganda naman ng pagkagawa para walang tumulong doon sa botanting yun na mag-file ng disqualification. Botanting. Kasi sabi po sa Omnibus Election Code, ang pag-file daw ng disqualification ay sa clerk of the commission or sa law department ng commission. Etong disqualification na ito ay final sa Regional Director 7. Di ba? So talagang alam po ni Atty. Topacio kung sino po yung may kagagawan yan. So mali po. Pag hindi po na-file before proclamation, hindi po deemed filed yon kung mali. So, kung ngayon po ipa-file, time barred na, ibig sabihin, pasok na. Kumbaga sa gamot, expired na. Kumbaga sa suporta kay Governor Gwen, expired na. Wala na. Expired na daw si Garcia. Now, it's number 1. Number 2, assuming tama. Assuming lang ha. Hindi ko sinasabi. Yung ground po, meron daw Facebook account called 6 District Cebu na nag-publish ng survey na hindi nag-comply with Resolution 1119 ng Kumilik. na kapag may survey, dapat inire-register yung survey company, kung sino nag-commission, anong methodology. Maaring totoo yun, ngunit ang big question dyan, sino nag-publish? Yan nga. Hindi po may uugnay. They cannot connect that Facebook page to Governor Pam. Kasi po, hindi pwede. May doktrina po in law called res inter alios acta, the acts of a third person cannot affect you. Otherwise, napakasimple lang magpa-disqualify. Halimbawa ako, hindi ko naman kilala si GovPam. Nag-ikot ako sa inyo. Ito sa 1,000, boto nyo si GovPam. At disqualified na siya, vote buying. Dapat, iugnay nyo muna ako doon sa tao na sinasabi nyo na may ng boto. Otherwise, kalaban ko siya, galit ako sa kanya for any reason, mamimili ako ng boto openly. So, ang galing talaga ng discussion at paliwanag po ni Atty. Topacio, mga kababayan po natin. Ang totoo naman yung sinasabi niya na pwedeng ang mismo yung kalaban yung gagawa ng kanilang paraan para sabihin lang na nagkaroon ng vote buying tapos iparatang sa kanilang kalaban ng kandidato. So pwedeng gawin po. Kaso itong sa galing po ni Atty. Topacio, mukhang mapapahiya po itong si Gwen Garcia, no? Na gumamit pa siya ng ibang tao kunwari para ipa-disqualify itong si Pambari 4. Pero wala na po mga kababayan natin eh.
no, na proclaim na po si Pambari 4. And ngayong araw, habang ginagawa natin ang video ito, nagkaroon din po sila ng pasalamat sa Sugbo, kung saan dumalo po yung mga Duterte supporters, yung ilang mga Duterte candidates nandun din po para magbigay ng suporta, pasasalamat sa kay Miss Pambari 4 sa pagdala niya po ng buong Duterte sa kanyang pangangampanya bilang kandidato ng PDP laban sa Cebu sa pagkagobernador. Anyway, congratulations po, and hindi na yan magtatagumpay itong si Garcia, itong si Wakwak Garcia, dahil wala na po, no? Dapat tanggapin niya na lang yung talo. Kung nagpasalamat na siya, nagbaybay na siya, dapat yun ay talagang galing sa kanyang puso. Hindi yung gawa-gawa niya lang, pagkukunwari lang. Yun pala ay umaasa pa na siya po ay makakabalik sa Kapitolyo. So wala na, tapos na yung karir nila. Yung mga nagsusuporta kay Tamba, kay Bangag, no? Maimik na kayo. Ma-disqualify siya. Hindi po pwedeng ganun. So res inter alios acta. And number 3, kasi kung lulusot sa number 1, lulusot sa number 2, may number 3 pa eh. Number 3 po, yung offense na sina-charge, yung publication ng survey, hindi po ground for disqualification. At most, that is a criminal case. May kaparusahan yon kasi may penal provision po yung Resolution 1119 based on the penal provisions of the Omnibus Election Code, kasi palang implementing rules and regulations yon ng Omnibus Election Code. Maari kang magbulta, maari kang makulong, ngunit hindi ka pa rin pwedeng mag-disqualify because it is not one of the grounds of disqualification. Marami pong grounds of disqualification yan: vote buying, acts of terrorism, overspending, illegal propaganda, etc. But yung survey po is not one of them. So, for these 3 reasons, wala pong mangyayari dyan. Ngunit, ito po ang aking big... So, walang mangyayari. So, ano lang ito, no? Pahiya lang yung aabutin dito ni Wakwak Garcia, no? Si Gwen Garcia. But, hindi po puwet, ha? Hindi pa. Alam ko malaki yung puwet ko, pero... akong lubot, pero... ang big but ko dyan ay mabigat kasi yung pinagagagawa ng COMELEC natin. Di ba? Ito, pupuntahan na naman ni Atty. Topacio ang mga issue po ng COMELEC natin. Duterte, Joey, dyan. Baka since obvious na ang ating COMELEC ay kumakampi sa mga kandidato ng administrasyon, anong ginagawa nila yung kay Benny Abante, di ba? Out of time din yun. Basically, yung kay Benny Abante is a petition to deny due course to the certificate of candidacy ni Councilor Joey Uy. That should have been filed 25 days before the elections. Celebration. Yan po mga kababayan po natin, inisa-isa po ni Atty. Topacio itong disqualification laban po kay Pambari 4. Pero sabi niya nga, wala na ito, no? Hindi talaga sila magtatagumpay dito. And dapat tanggapin na lang po ni Gwen Garcia yung kanyang pagkatalo. Ganun talaga, no? Kumampi siya, sumipsip siya sa maling tao na ngayon ay kinasusuklaman, sinusumpa po ng sambayan ng Pilipino, lalo na po yung Cebuanos. Cebuanos, Sport Dutertes, at nakita nila kung paano po magtrabaho si President Duterte. Kaya kung sino ang inendorso ni President Duterte, ni Vice President Sara, yun po yung kanilang sinusuportahan. Alam nyo mga kababayan po natin, partida pa po yan. Kasi si President Duterte, hindi na po nakapangampanya dahil pinakulong ni Ngagba. Si BP Sara naman, naging busy po doon sa dahig. So, kumbaga, kaunti na lang po yung oras na natira sa kanilang pangangampanya. Pero tingnan nyo po maganda pa rin ang resulta. Although hindi nakapasok dahil mukhang malakas yung makina ni George Erwin Garcia. Hindi nakapasok yung buong Duterte. Pero nakita natin kung gaano kasulit po yung boto ng Cebu, Mindanao, OFW, men in uniform para po sa mga kandidato ni President Duterte. Kaya bawi na lang tayo, no? Sa 2028, kung naisahan po tayo ng mga makina ni George Erwin Garcia, palagay ko hindi na po yan mangyari dahil natuto na ngayon ang sambayan ng Pilipino sa kanilang panggagago.
sa nakaraang eleksyon. Okay? So yan na muna yung ating update. And again, good luck sa Gwen and congratulations kay Pambari 4 na inaasahan po natin na magkakaroon ng mas magandang Cebu, mas progresibo at magkaroon ng patas na serbisyo sa bawat Pilipino. Yun! Maraming salamat. Mabuhay po yung mga Cebuanos.